Sir, dahil tumaas na naman yung gasolina ngayon, gaano ka-apektado sa'yo? Pagtaas ng gasolina. Sobrang malaki. Paano po sobrang malaki? Nabawasan yung kita namin. Talagang sa gasolina na lang napupunta. Kumbaga, ang magkano kitaan mo sa isang araw is, kumbaga, ilan na lang nababalik mo sa pamilya mo? Ang nabibigay ko na dati 1,000, ngayon nasa 500 to 400 na lang na ano. Ay sir, survey lang po. Sir, ano mo po masasabi mo ngayon na tumaas na naman yung gasolina ng 12 pesos? Sa diesel, Oo, diesel. wala naman tayo magagawa eh. Ganun talaga. Apektado po ba kayo, sir? Oo naman. Kasi may bumabiyahe din kami Grab eh. Diesel din ang gamit. Ngayon, hindi na siya bumabiyahe dahil wala na eh. Para sa akin, tanggalin muna yung tax sa gas. Para kahit paano, medyo bumaba ng konti. Kasi sa gasolina, wala naman tayong magagawa doon. Ano masasabi mo na tumaas na naman yung gasolina ngayon? 12 pesos yung itinaas sa gasolina. Wala na sir, hindi na makapagbiyahe ng buwan, lalo na ngayon, wala akong trabaho. Gahanap pa lang ng trabaho. Ibig sabihin sir, di na kayo pumasada masyado. Hindi na, wala na. Kasi magkano lang yung araw, 700 lang yung araw. Tapos yung full tank nasa 400, magkano na lang natira sa'yo? Oo, na 300, o pagkain pa, bayad pa ng bahay. 100 100 na lang. Paano na yung anak mo, pagpaaral pa? Sir, Dapat, ano panawagan mo sa gobyerno ngayon na ganyan yung dapat sa inyo? ibaba na nila yung langis para may konting matira sa pamilya. Ganun lang. Kasi napakahirap ngayon. Lalo na ngayon, naghahanap pa ng trabaho. Yan lang po. Sana maibaba nila yung gas para maka tayo sa pamilya. Nabigyan na po ba kayo ng ayuda? Wala pa. Wala sir, walang ayuda kahit piso. Sir, anong masasabi ngayon na tumaas na naman ang gasolina ng 12 pesos? Mahirap po para sa amin ng ganyan. Katulad halimbawa po sa tricycle. Magkano na lang din naman po ang kinikita namin sa tricycle. May mga pinag-aaral pa po kami ng mga estudyante. Ang bigas ngayon, magkano na rin. Lalo-lalo na yung gas. Ang gas, 1.5 na. Hindi nga rin namin alam kung paano namin pagkakasyahin yung ating kinikita eh. Kaya nangyayari nito, nagdo-double purpose na lang kami para Ano pong double purpose nyo? nag-grab sa gabi. Tapos tricycle sa araw. Ganun na lang nangyayari. Grabe pong perwisyo. Walang ginagawa yung gobyerno. Pero apektado talaga kayo, ma'am. Yes po, syempre, dati yung full tank ng motor, 250 lang, ngayon 350 na. Or kulang pa nga eh, last spot, ko. Pero laki pong perwisyo. Sana may magawa na din. Sir, anong masasabi nyo sa pagtaas ng presyo ng gasolina ng 12 pesos ngayong araw? Okay. Masakit yan sir sa bulso. Paano po nasabi nyo masakit? Tanginin dati, 54 lang isang litro. Ngayon, 110 na yata mahigit. 130 yan ito sir. Oh, 130. LED lang yun, yung pula. Mas mataas pa yung pula eh. Wala na kaming kikitaan yan sir. So apektado talaga kayo sir sa nangyaring pagtaas ng gasolina ngayon? Oo. Kasi, yung isang tank ko dati, 3 bar na to. Ngayon, wala na. 1 bar na lang. Maya wala na, ubos na yun. Another gas na naman. Ano panawagan nyo sa gobyerno ngayon? Ay dapat ibaba na nila yung gas. Ibalik nila ulit sa 50 mahigit. Kasi wala rin yan eh. Puro kam-kam lang yung nila sa ginagawa dito sa tao eh. Sila lang yung mayaman. Paano naman tayo? Di ba? Sabi nyo sir? Mahirap lalo na sa commuters. Lalo din sa mga drivers kasi hindi pa nag-i-increase yung iba eh. Lalo sa mga jeep, 13 pa rin yung minimum nila. Sana bigyan nila ng ayuda yung mga mamamayan para kahit papano ay mabawas-bawasan yung hirap sa pagtaas ng mga bilihin. Apektado lahat pag gasolina, yung petroleum yung nagtaas. Oh, boss. Kasante kayo? Apektado. Paano po ninyo sabi apektado kayo? Ay wala na, bibili buko, wala na tao eh. Saka yung nagdadala ng delivery sir eh,
Wala na, ayaw na kasi mahal yun. Talo sila sa ano, kita. Sir, apektado po kayo ng pagtaas ng gasolina na Oo, lalo na ngayon, dinagdagan yung araw ng pasok. Dati, 5 days lang kami ngayon. Nagtipid, sabi yun, compressed work schedule. Kumbaga ang duty namin, 10 hours a day para 2 days ang off. Ngayon, ginawang 8 hours na lang. Doon wagdag naman yung araw ng pasok. Siyempre, dagdag pamasahe. Ay, ibig sabihin commuter kayo, sir. Okay. Sir, ano pong panawagan niyo sa gobyerno? Yung tax kasi, dapat tinanggal niya na muna, temporary, kahit pa paano. Hindi yung sa, kukunin sa pondo sa SSS pa, yung sabi na deduction. Yung deduction, ano yun, Ben? Nakikinabang naman dun yung tao. Hindi na napupunta sa iba. Sana sa tax na lang nilang binawas yun kahit pa paano. Kaya yung pamasahe binaba. Kasi, kaya sila lang pumunta sa, sa mga bumabiyahe. Sa gasolina, silagot na lang nila yun. Mas okay pa yun. Okay lang. Sir, ano pong masasabi niyo sa pagtaas ng gasolina ngayon? 12 pesos naman yung itinaas nila. Pasakit na naman yan sa sa mga delivery. Siyempre, tataas na naman gasolina. Yung gasolina ngayon, 90, 96. Kung 12 na naman, di magiging 100 plus na. E di yung kita namin, mababawasan na naman. Sana, mabago na yung, yung presyo. Bumaba naman kahit papaano. Kasi mahirap din sa mga delivery na ang tumal-tumal lang tapos ganyan pantaas pa ng gasolina, wala nang nauwi sa pamilya. Kaya ano pong panawagan niyo sa gobyerno? Suggestion niyo po. Sana makahanap sila ng solusyon para bumaba yung presyo ng gasolina at crudo. Kasi kawawa naman yung mga jeepney driver tsaka mga delivery rider gaya namin na kunti na nga lang kinikita, tapos tataas pa ng tataas yung mga gasolina. Kaya sana yung panawagan namin na sana bumaba na yung mga presyo ng gasolina. Yun nakakalungkot eh. Ang nabawas sa kita ko 200. So 7 days ako bumabiyahe. So meaning to say, sabihin natin 30 days o 29. Malaki ang nawawala sa akin. Imbis na pandagdag na lang sa panggasto sa bahay namin napupunta sa gasolina. So wala naman tayong magagawa kundi magpatuloy. Sir, ano pong panawagan niyo sa gobyerno? Sana gawan nila ng paraan kung ano yung pinaka-the best para sa mamayang Pilipino. Kasi talagang ramdam yan Ramdam na ramdam talaga, lalo na sa katulad ko. Dahil 14 hours to 12 hours ako nagdadrive ng motor. Ngayon, yung 300 ko, 3 liters na lang. So dati, yung 300 ko, 6 liters yun. Kaya medyo malaking adjustment.